Kumusta po kayong lahat? Inaanyayahan ko kayong makinig sa pagbigay buhay ng mga taus-pusong liham na nagmumula sa ating mga minamahal na mga tagapakinig. Ako po si Miss Alma, tagabasa. Ang liham na ito ay nagmula sa ating minamahal na tagapakinig. Dear Miss Alma, ako po si Maya, isang college student sa San Ignacio University na nagsisimula pa lang sa mundo ng voice acting. Mahal ko ang pagbigkas at pagbibigay buhay sa mga kwento. Pero sa kasalukuyan, nahihirapan ako na pagsabayin ang aking pag-aaral at ang paghabol sa pangarap na ito. Lalo na nung ako'y first year college student pa lang. Hindi rin ganun kadala sa mga freelance lately. Hindi katulad nung high school ako. Kaya minsan po, napapagod na ako. Ito po ang aking kwento. Testing. 1, 2... Ay! Maya! Buti ikaw ulit kasama ko today. Hi, Matt. Oo nga eh. Lagi na lang tayo magka-partner. Kasi bagay tayo. Sa trabaho lang yun Baka sabihin mo may iba akong ibig sabihin. Sira. Pero salamat. Kahit papano napapatawa mo ako. Uy, teka. Parang ang lungkot ng boses mo. Okay ka lang? Sa totoo lang, hindi eh. Nalulunod ako lately. Tara, upo muna tayo. Kausapin mo ako. Dahil ba ito sa school? School? Hindi ko na alam. Nagkakapatong-patong na yung school requirements. Tapos ang tagal ko nang walang bagong gig. Pakiramdam ko, wala na akong matutunguhan. Grabe, relate. Lahat tayo dumaan dyan. Alam mo, Maya, voice acting. Tulad ng kahit anong trabaho, para kang umakyat sa bundok na madulas, mahirap. Pero kapag nakarating ka sa taas, matitikman mo ang sarap ng simoy ng hangin. Pero hindi ko na kasi alam kung tama pa ba to para sa akin. Ang landas ng tagumpay hindi parating diretso. May liko, may hinto, minsan aatras pa. Pero hanggat gusto mo pa rin, hindi ka mawawala sa landas. Maya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Bawat sulok ay may pintuang nag-aabang para sa'yo. Kailangan mo lang tong hanapin at buksan. Natuloy pa rin ang pagdudula ng boses nila Maya at Matt. Gumaan naman ang pakiramdam ni Maya kahit papano sa mga salita ng kanyang dubbing partner. Nang makabalik si Maya sa kanyang tinutuluyan, pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Matt sa kanya habang nakatulala siya sa kanyang pagkakahiga sa kama. Kinabukasan habang break time ni Maya sa kanyang eskwelahan, sumingit sa tenga niya ang usapan ng kanyang kaibigan tungkol sa umuusong short form video kung saan may pagsasalaysay ng isang kwento gamit ang boses ng AI. Ginagawa rin ito habang may larong ipinapakita at ang mga salita o text na pwedeng subaybayan habang nakikinig. Besties! Pakinggan nyo! Ang ganda ng pagkakanarate ng AI ngayon. Mas malinis pa kasi sa boses ng tao. Ay! Oo nga no! Hindi mo akalaing hindi tao. Nakakaintriga nga ang kwento, oo, pero hindi ba nakakawala ng essence pag AI ang nagsasalita? Walang emosyon. Wala sa puso ang bawat salitang binibigkas niyang AI na yan. Siguro sa ganitong context, mas practical kasi. Isipin mo, consistent, mura, tas hindi pa nagkakamali. Kung ganun, hindi ba natin binabaliwala ang sining ng totoong boses? Ang daming voice dubber o actor na naghihirap maghanap ng freelance sa industriya dahil sa AI. Ano ba yan? Ang dami mo na kagad sinabi. Ang sinabi ko lang, maganda na ang AI ngayon dahil parang tunay na tao nang bumibigkas. Ayun na yung problema oh. Hindi mo na malaman kung tao pa ba o AI yung naririnig mo. Paano naman yung mga tao ang kabuhayan ay nakasalalay sa pagiging voice actor, tagapagsalaysay, o mga awit? Nagagaya nga ng AI ang ganda at tono ng boses ng isang tao, pero hindi mapapalitan ang dugot, pawis at pag-iensayo ng mga taong naghihirap para sa kanilang trabaho.
Ika nga ni Maya, umalis po ako na mabigat ang aking puso. Ayokong mainis sa sinabi ni Gemma at opinyon lang naman yun. Habang pauwi sa kanyang dorm, binalikan ni Maya ang nangyaring alitan kanina. Bigla siyang napaisip tungkol sa maaari niyang gawin upang mapatunayan ang husay ng mga voice actors sa industriya. Baka pwede akong gumawa ng sarili kong channel? Kahit wala pang audience, kahit wala pang kita. Basta mapatunayan ko na mas maganda ang tunay na boses kesa sa AI. Kaya ko to. Nang gabing yon, nagdesisyon si Maya na gumawa ng sariling YouTube channel. Ginamit niya ang kanyang gaming footage bilang background sa video at idinagdag ang sarili niyang boses sa pagsasalaysay ng mga orihinal na kwento. At doon nagtatapos ang unang kwento sa salaysay ni Maya. Sana nag-enjoy kayo sa pagnunood at pakikinig. Hanggang sa susunod muli. And upload. Ayan. First video, done. Sana mas maraming makakita at maka-appreciate ng kwentong binasesan ng tao at hindi AI. Makalipas ng ilang araw, bawat pag-refresh sa kanyang channel, mas lalong sumasama ang loob ni Maya. Hanggang sa isang linggo na ang dumaan, halos walang napala at nabigo ang kanyang mga inaasahan sa sarili bilang isang content creator. Tumigil ang kanyang view sa 24 na katao at siya'y nawalan na naman ng pag-asa. Isang gabi, humiga si Maya sa kanyang kama, nang hihina at nakatitig sa kisame na parang malalim ang iniisip. Hindi ko alam kung sino ang sinusuyo ko. Yung algorithm ba? Yung mga audience na hindi ko kilala? Nakakapagod sobra. At sa gitna ng lahat ng yan, may exam ako bukas. May script due rin ako bukas sa isang kong kliyente. May video akong ine-edit kagabi na ayaw pa mag-render. Lord, paano ba to? Paano ko pagkakasya ang isang buhay sa maraming pangarap at gawain? Sa sandaling katahimikan, tumunog ang cellphone ni Maya at sa kanya ito kinuha ng mabagal na parang may mabigat sa kanyang braso. Akala ni Maya ay may nangangamusta lang sa kanya. Ngunit nung makita niya ang patuloy-tuloy na komento sa video na in-upload niya, bigla siyang napahinto. Binigyan niya ng pansin ang bawat salita na sinulat ng mga sumusuporta sa kanya. Ate Maya, ang sayo mong pakinggan. Habang nagtutupi ako ng mga damit, parang nakikinig ako sa isang kaibigan na nagkikwento. Mas okay pa to kaysa sa AI shorts. Ang galing! Di ako makapaniwala na kaya pala ng isang taong mag-iba't ibang boses. Dama ko ang emosyon. Saludo ako sa'yo. Talong-talo ang AI sa'yo. Nanonood ako ng mga ganitong content yung AI yung nagsasalaysay. Pero nung nakita ko yung channel mo, parang namulat yung mata ko. Talaga namang mas maganda ang boses ng tao dahil mas nararamdaman mo rin yung emosyon ng mga taong kinukwento mo. Grabe ang linyahan at pagsalaysay mo, ate. Gumagawa lang ako ng takdang aralin. Bigla akong napaluha sa kwento kasi nakarelate ako. Dalang-dala ng boses mo yung nararamdaman ng bawat karakter sa istorya. Sa iyo na ako makikinig ng mga ganito. Mahinahon niya itong binasa. Napuno siya ng pag-asa dahil naramdaman niya ang katotohanan ng bawat komento. Napatigil siya at napangiti. Siguro, hindi ko kailangan intindihin lahat ng numbers, views at trends. Siguro ang mahalaga ay may naabot ang boses ko at merong nakikinig. Pagpapatuloy ko ito. Sisipagan ko sa aking pag-aaral at hindi ako titigil sa paghahanap ng freelance. Kung gusto ko talagang makamit ang pangarap ko na maging mahusay at kilala na voice actor, mas gagalingan ko pa bawat ensayo at proyekto na masasalihan ko. Muli akong lumingon sa aking screen. Hindi na ako umasa sa views. Sa halip, umasa ako sa boses ko. Maliit man ang simula pero tunay. At para sa akin, yun ang mas mahalaga. Ngayon, isa na akong 4th year college student na patuloy pa rin sa paghahanap at pagtanggap ng freelance. Hindi lang yon, dahil patuloy pa rin ako sa paggawa ng mga video sa aking YouTube channel.
Ang mga komento ay nagbibigay sa akin ng motivation at lakas na gumawa ng mga content para sa mga taong sumusuporta sa aking sariling sining. Maraming salamat, Miss Alma, sa pagbibigay daan sa aking liham. Lubos na gumagalang, Maya. Mga kaibigan, napakinggan niyo po ang kwento ni Maya. Isang bata na may malaking pangarap at mas malaking puso. Sa mga tagapakinig na nakikipaglaban din para sa kanilang mga paniniwala at pangarap, huwag kayong bibitaw. Ako po si Miss Alma Tagabasa at kung may kwento kayong gustong ibahagi, ipadala nyo lang po ito sa official FB page ng Miss Alma Tagabasa. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod po ulit.